at pag-usapan po natin yung pong mga naglalaki ang nga't maiinit po ng mga issue na kinakaharap po ni Pangulong Bongbong Marcos. At nasa kabilang linya po natin ang isa pong law expert, constitutional expert sa katawan po ng dating National President ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIC Aliw Channel 23. Drew Nasino po, Attorney. Good afternoon, Drew, at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Opo, Attorney Cayosa, napanood niyo po ba yung mga revelasyon ni Senador Amy Marcos doon po sa peace rally ng INC? Though ang binabanggit niya ay gumamit ng illegal na droga. Pero sa tingin niyo ho ba, Attorney, ano ho yung maaari po nakaharapin mga legal issues ni Pangulong Marcos dito po sa, actually hindi naman na ito bagong akusasyon Attorney Cayosa? Kung ang pag-uusapan mo legal repercussions issues, halos wala. Sapagkat yung allegation naman, though made publicly, kung titignan mo yung konteksto in a political rally o in a rally ng ganyang mga kakampi, nakakontra sa administrasyon saka sa corruption, of course, at yung kanyang pananita na very general allegation, walang detalye, walang masyadong legal effect. Politically siguro, on a more personal basis, or personally, meron kasi kapatid niya yan, ate niya di ba? So, masakit pa rin yan. Politically also, because gaya ng sabi nyo, ay hindi naman bago ito, paulit-ulit na ito noon pa. Diba? Yung dating Presidente Duterte, yan ang sinasabi mong kampanya, at nag-away-away na sila. So, hindi bago. So, it might add fuel dun sa mga nauna ng binitawan ng ibang tao na aligasyon na nagdodroga ang presidente. Pero hindi ba ito magiging ground for impeachment kung meron mang itong basehan? Medyo malabo. No? Number one, yung political leadership niya sa kontrolado pa rin nila ang House of Representatives as far as we know, di ba? Wala pa naman ang baliktaran yan. Pangalawa, kahit ito ay katagatin ng sinumang congressman o majority, kinakailangan may basehan. Hindi naman purely politics yung impeachment. Dapat meron ding factual and legal basis. Yes. At kaya dapat yan, gawain niya yung siya ay presidente na. Diba? At nakaka-apekto sa kanyang performance sa tiwala na binigay ng taong bayan sa kanya. So, kulang may detalye. So, medyo mahihirapan silang mag-progress ito o kaya magkaroon ng groundswell for a formal impeachment charge. Kung siguro, magdadagdag ng detalye plus merong mga corroborative evidence. Kailangan may ebidensya. Oo. Kailangan naman ipakita nila yun. But otherwise, kung hanggang dyan lang, parang obvious na political bombshell lang. Kasama na ito dito sa either political game plan, strategy nila, o kaya yung scheme to confuse and ilihis lahat itong ginagawang investigation, pagbubunyag dito sa flood control anomalya at saka itong mga paghahanap ng katotohanan. So it could also be part of the squid tactic ng mga nasasangkot sa katiwalian. Alright. And speaking of katiwalian, though I know for sure, napanood mo rin yung video ni dating Congressman Zaldico, may mga accusations siya against our President Bongbong Marcos na dun sa insertions, 100 billion peso insertion sa national budget, 2025 national budget. Ang sinasabi niya, though ay marami ang nagdududa at na hindi rin naniniwala dun sa kanyang pag-amin na wala siyang natanggap at ang talagang tumanggap na may pinakamalaki ay sinasabi niya, di umano, sina Pangulong Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez. Yun ba ay maaring maging mitya
o maging dahilan, yun na nga, balik tayo sa impeachment, possible impeachment complaint? Maaari, but then again, no, kung titignan natin yung legalidad, kasi impeachment, hindi lang naman yan, but dahil gusto yung gagawin, Opo. dapat may matibay na factual and legal basis. Mhm. Yung sinabi rin ni Congressman Ko, Mhm. kagaya ng allegation ni Senator Amy Marcos, masyadong mababa o halos walang probative value kasi hearsay yung sinasabi niya, tapos it's not even under oath. Yung pa. Tapos hindi naman siyang pumupunta dito para Ayun. to subject himself to clarificatory question, hindi naman siya nagbibigay ng mga detalye. At ngayon, yung sinasabi niya, kahit gusto nating paniwalaan, i-subject mo yan not only to legal scrutiny but yung common sense, practical, common sense, gusto mong magsabi na ang daming maleta, puno ng pera, ba't hindi mo binuksan yung maleta? Bakit Yun. sila naka-close? Pangalawa, bakit mo nang gagawin yan ngayon? Sabi, babansagan ka na. Ikaw kasi akusado, gumagawa ka na kung anong kwento, kapit sa patalim ka na. Diba? O kaya magdamay ka na lang to save your own skin. So maraming ganyan. Plus, yung nakakaintindi sa budget process dun sa Constitution, hindi ka panipaniwala na gagamitin pa siya ng Pangulo para mag-insert dun sa budget. Yung Pangulo at saka yung kanyang team, executive branch, at gumagawa ng budget proposal. So, hindi siya kailangan. Pangatlo, politically, identified na si Zaldico, lumago ang kanyang negosyo panahon pa ng mga Duterte. Kapartner nga nila yung ibang kakampi ng Duterte sa negosyo nila. Itong gawain na ito, noon pa. Bakit ba pakikiusapan ng isang presidente alam niya na ito nanggaling sa kabilang kampo? So ito ho yung mga at saka yung timing niya. Ayun. Yung sinasabi niya na bakit magbibigay ng suhol hindi pa nagawa yung budget insertion. So, yung mga ganun ho. So mukhang yung very careless yung pagka-script niya, kung scripted man siya, natuloy kahit hindi abogado, nakikitaan ng mga loopholes. So, kung gagamitin man yan sa impeachment, maaari kasi it only takes one congressman to sponsor an impeachment complaint. Pero will it pass the Committee on Justice? Diba? Will it pass the plenary session? Medyo malabo yun. At hindi rin nakakatulong na dyan tayo ulit papunta usapang political. Dapat ang tutok natin, korupsyon. Yun yung wire sa ating lahat. Yung tayo namamatay, nalulunod. Kung papatulan natin yung mga drama, mga expose, soap opera. Ganyan naman. Oo. Parang mabubola ulit Nabudol na tayo noon, mabubudol na naman tayo. Makakalimutan natin, ang importante pala, mabalik yung ninakaw na pera ng bayan at managot ang kinakailangang managot. Dahil nalilihis sa tayo kasi punta na sa usaping politika. Opo. At speaking of mga yung katiwalian sa flood control projects, kayo ho ba bilang isang abogado, kumbinsido na posibleng paspasan, madaliin, kung sinasabi nga po nila ay ng DPW Secretary Vince Dizon, may makukulong na sa December. Sabi rin ni Pangulong Marcos, may makukulong na sa Desyembre. Ganun ho ba kadali yun, Attorney Cayosa? Yung sa ganito pong karami na isinasangkot dito po sa kontrobersya, kakayanin ba? Lalo na kung sinasabi sila may special court, kung may itatalaga ng mga special court, kakayanin ba na magkaroon ng swift justice, ika nga, yung mabilisan pong katarungan, Attorney Cayosa? Maganda ng Presidente, si Secretary Dizon, si Ombudsman Boying Rimulya, nagbibigay ng mga timelines. Okay. Importante yan kasi sawag-sawa na ho tayo dun sa napakabagal na hustisya sa ating bansa, di ba? Mga nakaraang mga kaso, mga skandalo, nabidribol. So, tama lang, maganda na ginagawa nila yan. So, pero ang kaya nilang ipangako, kailan ba nilang isasampan yung kaso? At napakaganda na nagsasabi na sila at meron lang ang sinasampang kaso. Kasi
madali ho naman, pwede ho naman. Kasi hindi naman kinakailangan lahat ng anomalya sabay-sabay mong ikakaso. Hindi ka nalagyan yung pinaka-obvious, pinaka-madali. Yun na lang muna uunahin mo. That will not preclude you from adding many other cases eventually. So maganda yun. Ang problema lang, executive branch yan. Pero pagdating ng pagsampa ng kaso, hindi naman nila kontrolado ang mga huwes, mga justices, Sandigan Bayan, justices ng Supreme Court. Kung hindi magigipag-cooperate ito o yung dating gawin pa rin ng mga corrupt na hukom at justices, Yung dating sistema. mag-dribble lang ito. Hindi naman pwedeng pilitin ng executive branch. So, kinakailangan nag-uusap sila. At so far, hindi natin nakikita yung sense of urgency sa judiciary. At kung titignan natin ang track record din ng judiciary, napakaraming mga controversial May cases, mga backlogs malalaki. pa sila, attorney. Oo. Backlogs. At yung iba pa, technical sa dismissal, di ba? Yung bang nag-dribble ng napakatagal, which involves also the collusion, if not yung consent of the courts. And then later on, saka na lang kakambyo at sasabihin, I invoke my right to speedy disposition of my criminal case. So parang binuluto nila tayo sa sariling Taon ng bibilang. So yan kasi, we have to explain to our people na yung executive branch, hindi ganun kakontrolado ang judiciary. Kasi ibang branch yan. So, dapat tayo rin kinakalampag natin ng judiciary. Halimbawa, imbes lang na magdadala ng special courts, kukunti lang yan, 26 lang. Pati yung special courts, pwedeng takutin, politikahin, bayaran, o influensyahan, di ba? Lalo na kung malalaking amounts. Dapat ang mas maganda yan, mag-issue na lang ng bagong rules ang Supreme Court na pag yung mga draft cases, yung daily hearing, yung continuous trial, at naglalagay ng deadline para sa mga juez na desisyonan ito. At bigyan din nila na sa Supreme Court ng deadline na desisyonan kung ano bang mga petisyon na iahain. With urgency. Oo, kasi yung Supreme Court, notorious din yan sa kabagalan. Tapos na yung controversy, saka lang sila magdidesisyon. Atrasado masyado, ganon. Oo. Ito, sa tingin ko, maganda na talaga ng special draft courts, pero kulang na kulang. Dapat, ang gawin nila pangkalahatan. Pag yan draft case, mabilis dapat. Summary at saka continuous trial. Priority. At kagaya ng priority sa mga habeas corpus, election cases. Under the rules, priority yan. Ba't hindi gawin ito ng Supreme Court at ng Sandigan Bayan, di ba? At bigyan nila, finally, ang sarili nila ng deadlines. Ilang hearing days ba yan? Pag naisabit na yan for resolution, ilang linggo ba yan? O months? Hindi dapat yung taon aabutin ka ng siyam-siyam at magkadibutan. Nagkaapo na So, yun ang hindi pa kulang. natapos eh. Attorney, sa inyong palagay, gaano kaya ang katagal itatakbo itong itong issue po na ito, yung mga from filing ng case, of course may information, filing ng cases, tapos meron pang mga gaano kaya tayo katagal bago tayo makarating dun sa sinasabi sa promulgation, yung sa hatol na Attorney Cayosa? Well, dasal natin, sana hindi matagal. Pero yung history at track record ng judiciary, mukhang hanggang dasal lang yan. Wala pa tayong nakikita na konkretong ginagawa ang judiciary para sabayan at tugunan yung panawagan nating lahat na managot yung managot. Yun ang importante. Kasi kung ang pagbabatayan lang natin, tatahimik na tayo kung meron ng final na kaso. Malayo pa yun sa solusyon, sa pananagutan. Kahit nag-file yan, kung abutin din ng siyam-siyam ang korte bago siya mag-issue ng warrant of arrest, di ba? Kung hahanapan pa ng mga jurisdictional loopholes yan, o kaya mga procedural loopholes. At nakikita naman natin in specific instances,
na kung yung magnanakaw, marami siyang nanakaw na pera. Pag inambunan mga huwes, mga justices, o kaya nakiusap ang mga malalaking politiko, o kaya tinakot sila, maaaring bumibigay mga yan. Alright. So, nasusustate yun ang hindi pa natin nababantayan. Ay, So, yeah. dapat yan, lahat ng sangay ng gobyerno, Kalampagin. tumutulak. Yung Kongreso naman, di ba, para bang napapabilib tayo nila kasi investiga ng investiga. Matagal pa yan eh. Ba't hindi na lang nila ipasa yung Freedom of Information Ayun. Law, yung waiver of bank secrecy law, Opo. yung publication of SALN, yung publication ng lahat ng budget, kontrata at disbursements. Para sa ganun, yung taong bayan na hindi na nakaasa sa gobyerno, gwardiyahan ito, tayo na mismo. Hindi Opo. na ginagawa. Ayun Hindi rin lang. sinesertify ng presidente na urgent bills Oo. ito. Mm-mm. So ito ang kulang. Ang laki yung proactive measures na kadali-daling gawin na sana, matagal na yan pinag-usapan, hindi pa rin nila ginagalaw hanggang Alright. dito lang sa drama ng investigasyon. Yun na nga Attorney Cayosa. At dahil na, ayan na nga, sinabi mo na nga, galing na mismo sa iyo, mabagal, usad pagong. Pero, last na lang po, Attorney Cayosa, bago namin kayo bitawan, dahil matagal nga, yung pong paggulong ng katarungan, ano naman po ang panawagan po ninyo sa mga taong bayan na naiinip na po at maaring mainip pa diyan po sa issue po na yan? Ang ating panawagan ho, patuloy yung ating advocacy yan na katotohanan, kapanagutan, mabawi ang nakaw sa kaban ng bayan. At the same time, yung vigilance ang labag nating ibaba. Pero kinakailangan din mapanuri tayo din sa mga developments. Kasi nga, naglipa na yung mga allegations, counter-allegations, at baka malulula na lang tayo at later on magising tayo. Wala naman palang mangyayari. Kasarswela lang lahat. At patuloy pa rin yung pagkukuha ng pagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Ang aking suggestion, sabay dapat yung sa panawagan ng accountability, ikulong, i-recover, yung ipasa nyo na ho yung mga bagong polisiya na matagal na dapat pinasa that will prevent or make more difficult in the first place yung corruption sana. Alright. Kailangan din natin yung kalampagin natin ang judiciary, kalampagin natin ang Kongreso, at ang Presidente. Alright. Marami pong salamat. Well said po, Attorney Cayosa. Magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo, sir. At good luck po. Maraming salamat. Magandang hapon po. sa lahat. Salamat po. Salamat po.